let's put everything into context first, no? First, meron po tayong announcement from the Ombudsman. Nakakasuhan ng plunder si Senator Marcoleta. Ano po yung context at background niyan? Noong 2025 SONA, sinabi ng Pangulo, mahiya naman kayo, exposing then what seemed to be anomalies and corruption sa flood control and sa infra. This was not new. Many senators in the 2023 to 24 budget, yung inyong lingkod po sa 2022 pa lang, discussion of the 2023 budget, tinanong na po natin bakit 1/3 bigla ng budget ay flood control at bakit 1/3 ay maintenance. So ang ating iniimbestigahan pa lang po mga kababayan, flood control pa lang ha. Sa maintenance, napakarami pa ho dyan and 1/3 ulit ng budget yan. So kung trillion na po sa pinagsama after 3 to 4 years ang budget sa flood control, ang budget din po sa maintenance ay 3 to 4 years ay 1 trillion na rin. At isang departamento pa lang yan. Hindi pa natin pinag-uusapan ang BIR, Customs, bago pong pamamahala nila. So I'm referring to before 2025. Ganon din po sa iba pa hong ahensya, sa DA, sa DOH po, no? Wag na po yung corruption na nababalita, yun na lang pong hindi makadeliver ng mga bakuna at mga gamot na dapat bilhin at panay excuses ang ating inaabot. So, kasabay po ng ating State of the Nation, ngayon 2026 is the 40th anniversary of the EDSA Revolution. So you cannot help it, but people like me, ako personally, I was at EDSA. My father was one of the first, di ba, dun sa assemblyman, kasama po si dating assemblyman, naging Congressman Goles, na nasa EDSA. And somewhere in the Marcos side, somewhere in the Cory Aquino side, but the point is, 40 years later, that's one generation. Biblically, that's one cycle, 40 years. Ano nangyari dyan sa generation na yan? Sa Monday po, July 6, mag-uumpisa ang impeachment trial. That's an issue by itself, whether it will be impartial, may ginagawa ba ang administrasyon na to, may kilalaman ba nito? Ang May 11 at May 13 na kaganapan sa Senado, May 11, pag-deploy ng mga NBI para hindi po makaboto si Senator Bato. May 13, yung mga armado naka-full battle gear na mga taga-NBI na pumasok sa Senado, hindi lang sa GSIS. Patuloy din po ang conflict sa Middle East. Sabi may deal na, tapos wala. Kahapon may deal na ulit. At of course, we're all praying na magkaroon ng tunay na kapayapaan, tunay na peace, na magkaroon ng agreement. But habang bumabalik-balik ang sitwasyon, patuloy pa rin ho ang taas ng presyo ng gasolina, patuloy pa rin po ang disruption, hindi lang po sa natural gas, hindi lang sa oil and gas, pero pati ho, for example, sa fertilizer, dahil nga po yung byproduct ng natural gas, yung urea, ay siyang pangunahing ingredient o yung ginagawang fertilizers. Today, nag-file din po ang ating mga abogado ng isang manifestation sa Supreme Court na nire-reiterate po ang final natin na hinihingi na magdesisyon ang Supreme Court sa ginawang alleged rump session ng 12 mga kasama natin sa Senado noong June 3. Maraming implikasyon to. Isang implikasyon po nito, yung Blue Ribbon hearing na ginawa ng susunod na araw na sinasabi po ni Senator Lacson, ni Senator Erwin Tulfo, ng administrasyon na yun po ay hindi tunay na Blue Ribbon hearing. So yung pag-file po natin sa Supreme Court ay pagsasabi that this is not about the Senate presidency. This is about constitutional order. It is about the numbers, but it is about the moral boundaries and the law. That is, for example, emphasized in ano ba ang majority of all members. May kaugnayan po to sa impeachment kasi narinig na natin, sabi nung iba, ay pag 23 lang sila o 22 lang,
baka hindi 16 ang kailangan para mag-convict. Earlier, nasabi ko na, so ibig sabihin 12 pa lang sila noon, ngayon 13 na. So ibig po ba sabihin kapag ka 6 ang natanggal na senador or kinulong, 12 pwede nang i-convict ang kahit sinong impeachable na officer. So, kasama din po sa balita ay kahapon yung announcement ng opisina ng kagalang-galang na ombudsman, nakakasuhan ng non-bailable na kaso si Senator Dante Marcoleta. Non-bailable po ibig sabihin sususpendin siya, makukulong hanggang matapos yung kaso. Ibig sabihin hindi siya makakalaho sa Blue Ribbon man, sa Blue Ribbon Committee man, sa session or sa impeachment proceeding. So that's the importance of our petition in the Supreme Court. I will talk more of that in the coming days, but I think more urgent is that we talk about the protest yesterday and the ongoing protest ngayon sa EDSA. Unang-una, ano ba pinaglalaban natin? Nalilito na po yung iba kasi may mga ganon, pro-admin, meron pong laban dapat pero naging Marcos na rin, meron tunay na lumalaban, meron pong sinasabi Duterte, meron pong prayer rallies. So lahat na po ng klaseng sign nandyan. But siguro po kailangan natin ng isang pagkakaisahan natin. And let me propose this, na lahat po tayo, ito ang ating ipaglaban. We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God in order to build a just and humane society and establish a government that shall embody our ideals and aspirations, promote the common good, conserve and develop our patrimony, and secure to ourselves and our posterity the blessings of independence and democracy under the rule of law and a regime of truth, justice, freedom, love, equality, and peace. Do ordain and promulgate this Constitution. So give away yung dulo. Do ordain and promulgate this Constitution. So mga kababayan, mga kapatid, mga magulang, ito po ay hindi proposal ng Iglesia de Cristo. Ito hindi proposal ng mga kapatid natin Katoliko. Ito ay hindi proposal ng mga kapatid natin Evangelical. Hindi lang ito proposal ng mga kapatid nating Muslim. Hindi ito proposal lang ng Ilocano, ng Bisaya, ng Waray-Waray, ng Kapampangan, ng Bicolano. Hindi po. Ito po ay pinagkaisahan ng lahat ng Pilipino. Ano man ang edad, saan man pinanganak, ano man ang religion, ano man ang paniniwala, ano man ang pinaglalaban. Sabi po dito, with the aid of the Almighty God. So doon po nagsasabing ng wala pong dapat sa public discussions natin ang Panginoon. Ako isang ayon sa inyo, wag natin sabihin ang Panginoon ay para sa grupo na to o kampi sa akin ang Panginoon. Pero hindi natin pwedeng tanggalin ang Panginoon sa ating usapan. In fact, we should all be on His side. Why? Because without moral foundations, without a moral compass, so pinag-uusapan po natin dito ang Panginoon but also yung pagtuturo. Siguro naman po, pagka tinignan natin ang pagtuturo ng Katoliko, ng Iglesia ni Cristo, ng Islam, tignan po natin ang Evangelical Christians, may nagsasabi po doon lahat bawal magnakaw. Nagsasabi po doon lahat na bawal pumatay. So cheating, stealing, and lying is a universal principle that we find. At kaya nga mayroon nakalagay dito po na independence and democracy under the rule of law, regime of truth. So, let me simplify. Sa lahat ng para sa katotohanan, magkakampi dapat tayo. Ang dapat po lumabas ang buong katotohanan. So, nung sinabi ng Pangulo, mahiya naman kayo, ibig sabihin po lahat ng guilty. At lahat po ng hindi guilty pero walang ginawa. So, kami, lahat sa Senado, kung alam namin may nangyayari at nagkulang kami, dapat mahiya. Lahat sa Kongreso. Si Senator Erwin Tulfo mismo nagsabi, nung congressman siya, umiikot-ikot siya at alam na may bentahan ng mga kontrata. Siya mismo nagsabi na tumatambay siya sa opisina ni Zaldico. O si Senator Lacson,
buong buhay, nilalaban niya against pork barrel, pinaglalaban niya against corruption. We honor that. Kaming lahat po na nagbigay ng warning, bakit ganyan na ang budget ng DPWH, pero nagkulang po kami. So ang question, since SONA last year until now, anong ba nangyari? Ang problema po, imbis na ipaglaban ang batas, imbis na po na hanapin ang hustisya, imbis na ipaglaban ang katotohanan, binaluktot ang batas. Bend the law. So makikita po natin, yung Blue Ribbon Committee, maganda umpisa sa ilalim ni Senator Marcoleta. Hindi po perpekto, wala pong perpekto. Tandaan po natin mga kababayan ha, kay Senator Lacson mismo or kay Senator Marcoleta po mismo, pag nagsimula ka mag-imbestiga, daan bilyon, trilyon piso ang umiikot sa mga bulsa na kumita na dito. So sabihin nyo po, sa 2 taon, 700 billion pesos. Sa 10%, 70 billion pesos yun. Sa 20%, 140 billion. Doon pa lang. Marami pang ibang pagkukunan ng pera. So, gumagalaw po yung pera. Yung mga kumita na yan, ayaw nila na lumabas yung katotohanan. Pwera pa yung kapangyarihan. Kasi pag nasa kapangyarihan ka, hindi mo lang ginagastos yung pera para pagtakpan, tuloy-tuloy din po ang pagkita o tuloy-tuloy pa rin ho ang corruption. Ano nangyari nung pumalit si Senator Lacson? Nung umpisa, lahat nanonood, kami, benefit of the doubt. Nung una, medyo nalihis lang, napunta sa Senado. Sige po, kasi dapat wala tayong sinasanto. Pero pakonti-konti po, naging malinaw. Na kung titignan mo po, yung dating malinaw kay Senator Marcoleta, naging malabo. Ano po yung ibig ko sabihin maging malabo? Nakita na ang Malacanang, nakita na si Senator Lacson, nakita na dun sa DOJ pa ata, tapos naging ombudsman kay kagalang-galang Boying Remulla, para bang may konting, nung umpisa parang konti Ngayon malinaw na may coordination. Pag sinabi ni Senator Lacson, dito dapat papunta, biglang nandyan na po yung kung sino man prosecutor or USEC o sa DOJ. Imbis na i-testing mo yung witness, itago yung affidavit at i-testing kung siya talaga sumulat nun, gusto basahin yung affidavit lang. At pagkatapos dadalhin sa DOJ. Ang dami ko pong detalye na pwedeng sabihin at sa tamang panahon. What's the main point? The main point is, the Office of the Ombudsman, and don't get me wrong, I am one of those who watched the career of Ombudsman Boying Remulla. And like any other Philippine politician, he has done great things, and there are some things I disagree with. And when he said, wala tayong sasantuhin dito, you know, that was scary for many, but it has to be done. Pero ano nga po ang nangyari sa pamamahala ni Senator Lacson? Si Senator Lacson na nagsabi, dito ang direksyon, eto sasabihin. Nung may nabanggit ng mga pangalan, siya na magsasabi, eto sinabi ni Yusek Bernardo, meron delivery pero hindi sa Malacayan, sa ganito. Di ba? So, naging kasangkapan ang Blue Ribbon Committee para baluktutin ang batas, imbis na para ito'y gamitin para lumabas ang katotohanan. That's why nung May 11, nagkapag-asa, hindi dahil sa akin, hindi dahil ako'y naging Senate President, kung hindi dahil yung bagong minority, bagong majority na galing sa minority, ay nagsabing tatlo ang ating priority. An impartial impeachment, lumabas ang buong katotohanan sa flood control, at i-address ang problema ng ekonomiya. And I am concerned that it is not only the truth regarding corruption, regarding the flood control scam, regarding many other scams that is being withheld from us. The true state of our economy, ang tunay na pananalapi ng ating gobyerno, magkano na yung utang, anong gastusin, mabagal ba, mabilis ang paglabas ng DBM ng projects, kamusta po ang ating mga government contracts, yung spending. Maraming businessman ang nagsasabi, 20-30% na ang baba ng kanilang sales or ng income or ng tama sa kanilang negosyo. Maraming negosyante nagsasabi na even when the US announced na magkakasundo na sila ng Iran at ng Israel ay lalong hihirap at the end of the year.
So there is a lack of honesty. But it is more than a lack of honesty. There is cheating, stealing, lying. So today, the government is facing protest. And they can do two things. Double down. Kami tama, ikulong na lang kayong lahat ng makukulit. Tandaan nyo po, hindi ordinaryong kaso to. Hindi na to yung mga cyber libel na makikita nung una. Sabi ko, ba't yung NBI ngayon? Naging Commission on Cyber Libel, yun na lang. And then, pagkatapos, nakita nyo po sa Senado kung anong ginawa. So, nakita na po natin na marami na pong ginawang attack dogs. Maraming institusyon ang tinatamaan na. Kaya napaka-importante ng Korte at ng Supreme Court. Again po we're not against the full application of the law. Lahat ng dapat managot. Pero hindi naman pwede pong medyo aayusin para non-bailable para mabawasan mga senador. Para hindi na pwede mag-participate. Tapos pagkatapos sasabihin, pag kumampi doon, absuelto na. O wala ng kaso. O non-bailable na. Pag dito, hindi. Hintayin natin si Jinggoy Estrada kasi siya nagsabing may ebidensya siya at hiningi niya na sa tamang panahon siya maglalabas. Pero let's assume good faith. Let's say tama si Ombudsman Boying na walang deal. Sige, hintayin natin. But the point is, bakit po sinasabi ng Ombudsman meron mastermind? Pero bakit nahuhuli? Di ba kung may mastermind, dapat inilabas na kung paano siya naging mastermind tapos kinasuhan. Pero bakit po sinasabi ni Senator Lacson walang mastermind? Napakagaling naman po kung ganong kalaking anomalya, ganyang kalaking corruption, tapos walang mastermind. At mukhang yung mga nagiging state witness. So ngayon, biglang si Secretary Bonoan, pagkatapos sabihin, wala siyang kilalaman kay Senator Jinggoy, biglang gagamitin ngayon sa kaso ni Senator Jinggoy, at sa iba pa, kulang na explanation walang basis Mukhang yung mga, dapat kasi pagka ikaw, hindi mo kailangan maging least guilty para maging state witness. Pero kailangan hindi ikaw ang most guilty. So that is why we wanted another Blue Ribbon Committee hearing. Hindi lang to para sa ex-Marines o dun sa mga bagong witnesses. Ito ay para sa mga napakaraming government officials na binanggit pero hindi na pinatawag. Tapos ang nag-testify na para sa kanila si Senator Lacson na. Tapos sasabihin ni Senator Lacson para sa 2028 to. Sino ba po sa amin, sa grupo namin ang nag-iisip ng 2028? Samantalang sa grupo ng majority ngayon, alam naman natin, nag-uunahan, nilo-launch na nga ang pagtatakbo. Sayang, Senator Lacson. Kasi alam mo, kung yan ay pinagpatuloy mo, sana yung lifelong struggle mo against corruption tumatak sa'yo. Who knows? Baka ikaw pa naging choice for president sa susunod. Pero hindi, sinira nyo Sinira mo. Ang ginawa, you bent the law. Diba? May agenda. And who are you protecting? What are you, why? After years, di ba? So, ito po ang problema. Yung ibang mga taga-Malacanang lalong tumatapang. Bakit? Kasi yung Senado na last bastion of democracy, siya pang nagamit para lalong magkaroon ng injustice. So, kung pa-konti-konti itong mga institusyon na to, DOJ, NBI, di ba, minsan ginagamit ang kapulisan, paggamit po sa iba't ibang mga ahensya ng gobyerno, hindi lang para sa corruption, pero baluktutin ang batas. So mga kasama, I ask you today, number 1, prayer po. Prayers move mountains. Number 2, participate in your way. If what you can do is pray, then pray. If what you can do is pray, but also post in your Facebook, in your Instagram, sa kahit anong social media, meron kayong WhatsApp, Viber groups, imulat ang ating mga kababayan sa nangyayari sa ating bansa. Sa inyo na nandito lang sa Greater Metro Manila at mapapakita nyo yung boses nyo, sumama po sa ating po mga kilos protesta. Let us support and let our voices be heard. Now, if hindi kayo makakapunta sa EDSA, pero meron kayong maliit na community, magtipon-tipon po kayo. Kaya 10, 20, 30. I-post nyo sa social media. Bakit po to importante? Dahil sa bawat action, may reaction. I-interpret na naman to ng ating gobyerno na tama ginagawa nila, na yung pananakip ay nagwo-work, na pwede na lang arestuhin at kasuhan ng non-bailable ang kahit sino.
pakonti ng pakonti po ang inyong mga lingkod sa Senado dahil sa ginagawa nila. So nung nakulong nila at kulang yung protesta kay Jinggoy Estrada, na-predict nila yon, natakot yung iba natin mga kasama. So ngayon, sinusubukan naman nila kay Senator Marcoleta. Sana po hindi tayo pumayag kasi mali talaga. Mali talaga po kahit anong tingin nyo. Sabi nung iba, ipaubayan nyo sa korte. Alam nyo po, pagka yung batas ay binabaluktot na at ginagamit na ang ating legal system, hihina yung ating mga institusyon. Again, 40 years after EDSA. That's what happened during martial law. At the start, sabi nila, may disiplina. At the start, na-address ang mga problema sa ating bansa, na check ang ating mga oligarchs, nabigyan ng check ang armed struggle. Pero tignan nyo po anong nangyari later on. Nagkaroon ng cronies. Nagkaroon ng maraming exemption. Pag mayaman, walang batas. Pag mahirap, kailangan sumunod sa batas. Kaliwat kanan ang human rights violation at pagkukulong. At tapos nangyari, lalong lumaki ang armed struggle. Because pag nagkaroon ng injustice, iba-iba tayo ng takbuhan. Some run to prayer, some run to religion, some run to armed struggle, some run to the streets. That's why ang pakiusap ko sa ating law enforcers, not only maximum tolerance, respect the right for peaceful processes and peaceful protest. Ang hiningi po natin ay sundin ang Constitution. Kaya ang hinihingi natin ay peaceful protest. Pero napaka-importante po mga kababayan na maramdaman ng gobyernong ito na mali ang kanilang ginagawa. Na hindi tayo papayag na pagtatakpan po ang katotohanan. Injustice. Sabi po nila, we are obstructing justice. Hindi po, we are obstructing injustice. Pag injustice na po, kailangan iharang na natin ang ating mga katawan. Kailangan magsakripisyo na po tayo. Kailangan po handa tayo sa kahit anuman kinakaharap natin. Bakit? Kasi po patapang ng patapang yung mga nagnanakaw. Patapang na patapang po yung cover up. At kita nyo po madalas tahimik na ang aming grupo. Pero tuwing tatahimik, hindi lang bagong issue. Hindi lang yung impeachment na lang, wala nang iba. Parang palalabasin pa nila na yung May 11 hanggang June 16 ay kasalanan ng isang grupo na gusto lang maging malaya ang ating bansa, na gusto ang katotohanan ay lumabas. Bakit wala nang gulo ngayon sa Senado? Kasi happy na po ang Malacanang sa sitwasyon sa Senado. Pero tanong ko po sa inyo mga kababayan, happy ba kayo sa sitwasyon sa ating bansa? Mahirap ang buhay. Kaya walang may gusto po na may mga protesta at may magulo. Pero alam nyo po, ang kaguluhan ay dala ng corruption at kahirapan. Hindi to dala ng mga protesta. So ngayong tanghaling to, mga kababayan, let's all join in prayer, asking God for solutions for our country. But let's put a step to our prayer. So with your permission, may I lead us in a short prayer. Diyos Ama, lumalapit po kami sa inyo. Anuman ang aming religion, anuman po ang aming edad, anuman ang aming estado sa buhay, kami po man ay senior citizen or young people sa ating bansa. Kami po man ay nasa Luzon, Visayas, Mindanao, or all around the world. We surrender everything to you. Kami po ay likha nyo. We're made in your nature and in your image. We know, Lord, that you intended the Philippines to be a powerful nation, to be a rich nation, to be a prosperous nation. You empowered Filipinos with understanding, wisdom, and knowledge. Ngunit katulad po ng isang paso na puno po to ng liquid gold, ay unti-unti itong binutas ng mga dapat pumuprotekta nito. Para po mapunta ko saan-saan, pati sa sariling bulsa. Sometimes there were good intentions. Most of the times there were bad intentions. But we know that there is now a time of reckoning and shaking. So as we pray for mercy for our people and nation, we pray that you spare us from calamities, yan po man ay maging earthquakes o malalakas na bagyo, sa mga sunog, sa mga baha na nangyayari. We do know, Lord God, na sa bawat aksyon may reaksyon. Sa bawat tinanim may aanihin. At itong mga baha ay ani dahil po sa ginawa sa nature, sa kalikasan, ginawa po sa pandarambong sa ating pong mga proyektong pang flood control.
So Lord, as we ask for your forgiveness, we ask, Lord, that as we seek your kingdom and righteousness, you raise up the right leaders. Leaders, Lord, sa bawat pamilya. Leaders sa bawat simbahan. Leaders sa business community. Leaders po sa health sector. Leaders po sa media. Leaders po sa entertainment. Leaders po sa ating gobyerno na ipaglalaban po ang katotohanan. We lift this up to you in Jesus' name. At kung ano pa ang religion ng ating mga kababayan, we join them in the desire for a better Philippines, in the desire for justice. Thank you, Lord God. Thank you, Lord Holy Spirit. So, thank you for praying with me. There are many, many more things that will happen in our nation, many, many more issues. But we have to start somewhere. And somewhere is number one, fighting for the same thing. Nasa preamble ng Constitution. Number two, in everyone agreeing with the rules. Ano po yung rules? Yung Constitution, yung batas. Without those rules, including moral rules, wala tayong character. Wala tayong identity as a nation. And we will not find ourselves unless we have a national identity. And I hope our national identity, again, will flow from what the preamble says. One, it will be from the aid of the Almighty, ang source natin. Then it will promote common good, and it will be based on the rule of law, a regime of truth, justice, freedom, love, equality, and peace. So let's fight hate with love. But let's fight. Magandang tanghali po. God bless you.